What's up, gainers? Na-experience mo na ba to? Yung pag meron tayong trading outcome, pag panalo, grabe, ang galing ko talaga. Working yung system, GG easy. Tapos pag talo naman, sideways kasi yung market May news kasi, naging emotional ako kasi nag-away kami ng girlfriend ko, pinagalitan ako ng boss ko, pinagalitan ako ng nanay ko. Kahit anong external factor pa na pwede nating sisihin. And if you're experiencing this, it's not ego. Ang tawag natin dito, self-serving bias. Pero what is self-serving bias? Why do we need to tackle this and paano ko sosolusyonan ito? Ang self-serving bias is a tendency na i-credit yung sarili pag panalo, pero pag talo naman biglang hindi mo kasalanan. Ano yun? Ako masama? Ikaw yung mabuti? Bakit kailangan natin tong i-tackle? Kasi ang self-serving bias is one of your progress killer. Pag winning trade tayo, nabuboost yung confidence natin. Pag yung confidence natin is nabuboost, minsan napapa-big margin tayo or napapalaki yung lot size natin. Pag losing trades naman, wala tayong accountability. Lagi nating isisisi sa external factor. May balita, nag-away, nag-brown out, hindi nakapaglagay ng SL, sideways, o kung ano pa. Your system should not only focus on technicality. Dapat may sistema ka rin kung anong dapat gawin pag na-overpower ka na ng emotion mo. So, paano nga ba natin to sosolusyonan? Una is, we need to journal our trades. Sa mga na-journal nating trades, kailangan nating i-review yung execution natin. Nasunod ba yung plano will always be greater than did I win in the long run. Laging nasunod ba yung plano? Nasunod ba yung plano? Nasunod ba yung plano? More than nanalo ba ako? Number 3, kailangan natin i-separate yung identity natin sa outcome. Hindi naman porket good yung outcome, good na yung decision. And hindi naman porket bad yung outcome, bad na yung decision. Merong mga good outcome na merong bad decision. Katulad ng nag-revenge trade ka, tapos biglang tumama. Nag-big margin ka, tapos biglang tumama. May mga random trade ka, tapos biglang paldo. Tapos nag-all-in ka, biglang pumaldo. Minsan yung mga ganyang bagay, nagiging standard natin yan. Which is, low probability pala yun, biglang tumama lang talaga that time. And meron din tayong mga bad outcome na may good decision. Tulad ng sinunod natin yung plano. Wala tayong position kasi may mga external factor ka na pinagdadaanan or you're not mentally okay. May mga times din na binulit proof natin yung trade tapos nasundot lang yung stop loss natin then umakyat na siya ulit. Pag secured natin ang profit, may mga times na bigla siyang lumilipad. It's okay kasi na-secure natin yung profit. Again, kailangan lang natin i-journal yung trades, i-review yung execution, then i-separate natin yung identity natin sa outcome. And dito tayo magtatapos, guys. Pwede natin sabihin na ganito ako, ganyan ako, but you are not what you say. You are what you do. Kaya naman kung gusto mo pa i-solidify ang yung trading psychology, don't forget to join our community. Yung link nasa comment section.